Hindi ko siniraan si dating Vice President Leni Robredo sa mga ginawa niya bilang Vice President. In fact, gusto nga sana namin yung mga legacy ng mga nakaraan ng mga Vice President ay malaman ng mga tao kung ano yung mga accomplishments nila at mga ginawa nila. Pangulo. Hindi nga sila nag-apologize sa ginawa nila sa akin. Documented ang mga threats sa akin. Hindi namin yan nilalabas kasi nga meron pang impeachment na mangyayari at yun ay subject nila sa impeachment nila. Ang masasabi ko lang dyan, hindi nga krimen, nagiging impeachable offense. So hindi ako magsasorry sa kanila. Sila muna magsorry sa akin dahil documented yung threats namin. Meron pang isang congressman na hindi naman nanalo pero nakaupo ngayon ang nagsabi na hindi daw siya susuporta sa'yo. Ano mensahe mo sa kanya? Hindi ko rin naman siya sinuporta nung siya ay tumakbo eh. So, it's a tie. It's a tie. Nauna na akong hindi sumuporta sa kanya. And yung sa sinasabi naman nila na personal interest lang daw yan. Ambition without accountability. Hindi ko maintindihan, ano ba sinasabi nila na walang accountability? May 4 sila na impeachment complaints, 'di ba? Araw-araw nila tinetreten na iimbestigahan, magta-trial, i-impeach. So hindi ko alam saan doon ang walang accountability. Nung meron namang nag-file ng impeachment complaint, ano ba sinabi namin? We are prepared to answer it during trial. Ma'am, nung aming pong itong vinlog, ang kadalasang comment ng tao, mag-ingat si VP. Kasi alam naman natin, ngayon na talaga nag-finalize na kayo ng decision nyo, sure, sa tingin ng mga Pilipino, sobrang laki ng chance yung manalo. So, dalawa lang yan. It's either i-impeach kayo para hindi na kayo makatakbo or may gawing masama sa inyo. Hindi po ba kayo natatakot na sa pagsalita nyong ito ay malalagay sa alanganin ng inyong buhay? Hindi na ako takot kasi kasama na yun sa desisyon ko na posibleng gagawin sa akin. In fact, sinabi na nga sa akin noon na meron naman talagang plano na mga ganon. So, hindi na ako takot kasi ano na yun kumbaga kalakip na yun sa desisyon na ginawa ko. Hindi siya pwedeng mahiwalay doon sa desisyon ko So, hindi pwedeng nag-decide ako tatakbong president pero matatakot akong patayin ako. Hindi na. So, kinalimutan ko na yun. Wala na yan. Yung pagka panalo naman, Diyos na ang sasagot nun. Kasi nga sabi ng Diyos, diba? Magplano man ang tao, pero ako pa rin ang masusunod. So, nagplano ako. Natatakbo akong Pangulo. Sinunod ko kung ano yung hinihingi ng taong bayan. Diyos na ang bahala kung ano yung mangyayari sa susunod. Ano ba, Banat? May bagay na maging VP, si VP. Sino? May bagay si Pastor. Maging VP. Actually. Pero, VP, hinga namin kayo ng mensahe para sa mga kababayan natin na nawawalan na ng pag-asa, saturated na, napapagod na political, tsaka pagod na rin sa mga nararanasang paghihirap dito sa ating bayang Pilipinas. Sa mga kababayan natin na dumadaan sa hirap, kung ano man yon, sa personal man, sa trabaho man, o yung hirap ninyo sa politika o sa mga dinadaanan ng bayan natin, magtiwala kayo sa Diyos. Lagi kayong magdasal
Nabigyan kayo ng lakas at ng kaalaman, strength and wisdom, at bigyan kayo ng grace na tanggapin kung ano yung nangyayari sa buhay ninyo. At pag merong nangyari na hindi maganda sa buhay ninyo, isipin nyo na lang na mas matindi yung nangyari. Mas matindi yung nangyari sa buhay ko. So, hindi yan ang katapusan ninyo. Kasi merong isang tao na mas matindi pa ang dinaanan. Pero, hindi mag-give up. Last question. Alam naman po natin, bansa natin ngayon is polarized na masyado. At isang ang hesitant ng iba na parang baka pag nanalo kayo, maggagantihan lang. Kayo po ba isang magiging presidente na mag-unify sa ating bansa? O magiging vengeful. Oo. Wala kasi sa ugali ko yung pagiging vindictive at ano bang tawag dyan? Yung gumaganti. Kung makikita nyo sa governance ko, noong ako ay mayor ng Davao City, tumanggap din, nung kampanya, tumanggap din ako ng sobrang katakot-takot na banat mula sa naging katunggali ko at the time bilang mayor candidate. Pero nung ako ay umupo, tapos na yun lahat nung nangyari nila, ng banat nila sa kampanya, lahat ng sinabi nila, wala na yun. Tapos kung maalala nyo, nung ako ay mayor, hindi ako gusto ng mga tao na nakapalibot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman natin tinatago iyan. Diba? Nahirapan nga ako magpa-approve ng city administrator ko noon. Kasi kinukontra talaga nila ako. Pero hindi ko naman sila binalikan. Ang dami nilang pahirap na ginawa sa akin. Pero pinabayaan ko lang na para bang sige, yan yung gusto nyong gawin, gawin nyo lang. So, wala sa history ko sa history ng trabaho ko ang gumaganti. Kung nakita nyo sa Office of the Vice President, pag upo ko dyan, karamihan dyan ay mga appointees ni Vice President Leni Robredo. Pero hindi ko sila pinaalis. Hindi ko sila sinabihan na papalitan namin kayo ng mga tao namin na pwede naman namin gawin dahil yung mga hindi permanent positions ay wala naman security of tenure yon. So sinabi ko, pabayaan niyo sila. Kung gusto nilang tumuloy, welcome sila na magtrabaho sa Office of the Vice President. Kung ayaw na nila, dahil ayaw nila ako, then welcome din silang mag-resign. So wala kaming pinaalis dyan. Noong ako ay umupo, wala akong, hindi ko siniraan si dating Vice President Leni Robredo sa mga ginawa niya bilang Vice President. In fact, gusto nga sana namin yung mga legacy ng mga nakaraan ng mga Vice President ay malaman ng mga tao kung ano yung mga accomplishments nila at mga ginawa nila. Hindi ko, wala sa ugali ko yon sa pagtatrabaho. Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Mukhang naging bala ko doon Mukhang may clue tayo May clue ka? Oo, mukhang alam ko na. Pero alam mo kung naniniwala ako na mananalo si VP bilang presidente. Kasi marami ng revelations kay Pastor na maraming beses niya actually mas maraming beses daw niyang napanaginipan na si VP magiging presidente kesa kay PRRD.
So again, VP, salamat po sa inyong pagpaunlak sa aming imbitasyon, and it's a great honor and opportunity na alam namin hindi kayo nagpapa-interview, pero nagtiwala kayo sa Vox Populi and sa Banateros. So thank you very much, madam. And good luck po sa inyong pagtakbo bilang presidente sa 2028. Salamat po, ma'am. At sana kahit presidente na kayo, ma-interview namin kayo. Salamat po. Ito yung huli natin. Kasi kung meron kayong ibang content labas sa declaration speech ko, ay mag-schedule tayo ng iba pang Yo, salamat po. Yan ang pangakong matutupad. Ayan. Pag hindi natupad yan. Maraming salamat po. Mga kababayan, at ngayong araw na to, pag-uusapan pa natin yung behind the scene. Ikikwento namin sa inyo kasi ang tagal namin nag-usap. Mga isa, 2 oras kami nag-usap. At ikikwento natin at bibigyan namin kayo ng mga clue kung sino ang pinili ni Madam VP Sara Duterte. Sino nga ba? Nako, kaya antay lang kayo dyan. Panoorin natin to kasi napakarami niya pang kinuwento. Nagulat nga kami dahil ang tagal niya pang nakipagkwentuhan at pag-uusapan natin yan. Di ba, Coach Oli? Ayun. Alam mo, ang daming dito ang daming nag-react. Bakit daw napakaaga nung sinabi ni VP Sarang declaration na siya itatakbong presidente. Pero alam nyo, anong maganda rito? Nahati. Kasi maraming pretenders eh. Maraming nakikisawsaw. Alam nyo, dahil sa sinabi ni VP Sara na yan, magkakaalaman, dalawa lang naman yan eh. Sino ang pro-addict at anti-addict? Or sino yung pro-bagahe or pro-maleta, anti-maleta? So yun ang pag-uusapan natin. Mahahati even mga politicians, congressman, vloggers, magkakaalaman. Lalo na, ang daming nakatagong pro-maleta rito yung mga pro-tambi. Pero siguro maganda maghulaan tayo. Pero kayong dalawa kasi alam nyo na eh. Hulaan tayo. Sino sa tingin ninyo ang napupusuan ni BP? Bawal ang tamang maging BP? sagot. Ako? Ako na ang sagot? Bawal. Ako nang hulaan ko na eh. Siyempre, Parang sinabi na sa inyo, lugi kami hindi, ako alam ko sino. Alam mo yung mga kahol ng kahol? Kung naman sino yung kahol ng kahol, di ba? Nalilialis yan. Hoy, pero wag ka na kasi dahil sa'yo natanggal yung yung si Magno natanggal dahil sa'yo natanggal si Magno. Ano ba eh, siyempre, Bakit? nakatama naman ako. Hindi si Yung Magno Yung Magno na... Ayun ka, Magno, hindi Ayun, yun. pro-maleta yun. Yung Pro-maleta. Magno na sinasabi. Meron meaning ko na lakat nalilialis eh. Ikaw, Judea. Ako Bakit sa nalilialis? Kasi kahol ng kahol eh. Consistent, di ba? So, parang si Sarah, si Ma'am Sarah, naawa. Ako, tama naman, nalilot to eh. Okay naman to eh, kasi alam, bobo talaga eh. Pero feeling ko nalilialis. Kukunin lang, purok liquor. Purok liquor. Purok liquor. Ako sabi, Judea. sabi babae, sabi ni Robin Padilla. Nako. Babae daw, babae. Ontiveros. Amy Marcos. Amy Marcos. Nako. Kasi Tama. pagdaan ni Amy Marcos sa likod ni Robin Padilla, yun. Yung gusto kong vice president ni VP Sara. Alam mo, palagay ko panligaw yun si Robin. Isa pa yun eh. In-endorso niyo si Amy. Tapos sabi niya pwede siya maging VP rin. Basta ilutos ni PRRD. Ay. Parang saliwa no. Parang gumagal. Parang meron siya ng iniisip na Pero, diba? eto seriously maawa naman kayo sa bayan natin. Huwag naman Marcos ulit, pambihira. Tama na. Gusto niyo ng sagot? Mamaya na. Ikaw muna, RJ. Hindi, sa palagay ko, si Bam. Bakit? Bakit? Kasi papansin na siya eh. At saka nag-aaway na sila. bumabaliktad na eh. Bumabaliktad. Oo. Biruin mo, nagsalita lang siya na... Actually, tama naman yung sinabi niya eh, na dito dapat litisin ang isang Pilipino. Tama. Pero biglang inatake na siya ng mga tropa niyang Dilawan. Diba? Ano na sila eh, Dilaw versus Dilaw. Tapos si Trillanes, kumahul ka agad. Diba? Nakita niyo. Kaya sandali mga kababayan, kayo kung ano yung hula nyo, i-comment nyo. Uy. I-comment Comment nyo. dyan, Mamaya, comment nyo. bago matapos to, sasabihin namin sa Uy inyo. na. Tama. Oh. Sino yan? Ikaw? Ako si Attorney Rowena Guanzon. Yun. Huwag mo Hindi kasi
may katangian din eh. Ng pagiging vice presidente si Atty. Rowena Guanzon. Matapang din. Okay din, At di ba? ang clue dyan, At ang clue dyan. yung sinabi niya sa uli, narinig niyo yun, di ba? Siya ang pananagutin, siya ang hahabol Yun. sa Alam mo korupsyon. na. Kailangan attorney, di ba? Ay! Attorney Rowena Guanzon. Pwede namang pulis. Pwede rin si Torre, tagahabol. tagahabol ng ano yun, ng mga Tagahabol ng uod. taong nasa MMDA na nga pala yun. So wala na pala pag-asa Ah, sir. ito, si Boss Dada. Ako. Alam mo wag ka sumagot. Sino? Naka-off daw, naka-off. Naka-off ang mic Naman, mo. naka-off yung mic mo. Open mic mo. Yeah. Yan. Hello? Ayun. Hindi. Para lang meron pagpilian yung tao. Kasi, palagay ko si Larry doon. Ay! Alam niyo bakit? Oh. Bakit? Matalino, si Inday. Hindi naman pwedeng matalino din yung BP. Oh. Kailangan. Kailangan. Baka bobo rin. Abogado nga, hindi abobobo eh. Hindi, kasi tinan mo ngayon. Yung parang pinaglisa itlog ng pugo. Yung presidente. Yung sinabi niya? Yung vice president, matalino. Kailangan, kung matalino yung presidente, bugok yung... Hindi, tama, oo. Kasi si... Nasa ano ko lang. Balanse. Ano, si PRRT matalino nun eh, di ba? Coach, Ako naman, pero pag si Gadon ang pinili ni BP, ngayon ko lang talaga mapapatunayan na bobo talaga to si Sara pumili. Bobo Hindi talaga ka na kasi nadala. bobo yung pipiliin eh. Hindi ka na nadala kay Bongbong. Bobo rin, parehas bobo. Pero dalawa to choices ko. And yung una, ang tingin ko, sa tingin ko. Sa tingin ko si Lenny. Oo. Oy. Palagay ko, pag si Lenny ang pinili, si Marcos dapat bumalik na sa nanay niya. Oo. Talagang delikado. Talagang wala namang Bigyan natin yayari. sila ng clue. Oo. Hindi ako, baka Pero teka, ito muna. Duterte yan. Bukod yun sa yun, pero meron akong gustong maging partner niya. Oy, sino? Ako? Palagay ko mag-agree kayo dyan. Ay, pwede. Si Isibanat Bay. Palagay ko, ano yan? Hindi ako kapagsalita. Bigla na bigla. Biglang may tumama sa inyo Hindi, wala kaming alam. Una, linawin natin. Wala pong sinabi sa amin si Meron. Meron. Tol. Baka sa'yo lang. Pero Baka yung sa'yo choice lang. ko wala na eh. Wala na pala yung sinabi. choice ko kasi hindi naman abogado. Pero sa akin, explain ko lang yung kay Lenny ha. Ayoko si Lenny. Ayoko yan. Pero dahil sa sobrang sama ng ginawa ni Bongbong sa Pilipinas, pwede na rin para... Pero sandali. Pumunta si Bongbong dun eh. Nasa Bicol ka. Nagsuot ng medyas na pink. Paano na yun? Alam mo, binaalala ko doon sa joke na yon. Ano? Ito, makaka-relate yung mga classmate ko. Kasi ganung humirit yung... May payama nga yan, ha? Oo, pambira. Bata. Ganung humirit yung classmate kong adik eh. Hindi, totoo yan. Alam nito, pagka may mga nanonood, nakaklase ko. Attorney Vic, alam mo yan, yung kaklase nating adik. Ganyan humirit eh. Yung hirit niya na nagsuot siya ng pink para in support with, baduy eh, no? Hindi, pero pagka, ako ito lang pag mukhang pera si Lenny at saka ganit sa kapangyarihan, papayag siya kay Marcos. Dahil ang laking pera nun, mantakin mo, bilyon ang kikitain mo dun, tumakbo ka lang. Anyway, talunan ka naman. So, di ba? Talagang tanggap mo na. Ito wala pa talaga. Wala pa talaga siyang VP. Pero meron na siyang kinumbinse. Balikan ninyo, panoorin nyo ulit to, yung episode na ito. Kasi nandiyan yung detalye nung mga gusto niyang mangyari sa Pilipinas. Sinabi niya dyan, nag-fail yung unity. Kung nag-fail yung unity, gusto niyang i-correct yun. Yes. Parang tumama ako So pwedeng Sandali. Go Delikado, maraming nanonood ng news outlet ngayon. Baka ikaw tayo, wala sinabi sa amin Wala pa namin yung clue kasi binabalikan lang natin. Oo, binabalikan lang natin. At saka, tinanong naman natin babae ba o lalaki walang sinabi? Basta ang clue, last year, pinursu ko na siya. So, ibig sabihin, nag-meet sila last year. Yun. Uy! Yun na yung clue. Tumama nga ako. Yun na yung clue. Hindi naman ako nagsabi nun, si BP yun eh. Hindi ako alam ko talaga.
Kasi chinat sa akin ni Kitty yan eh. Ay, talaga? Uy! Uy! Ano ba? Si Kitty. Chat na nagaganap. Big time talaga to si Jay. Nag-chat eh. Sabi niya, eto talaga ang magiging vice president ng ate ko. At abogado, ha? pwede. Kasi At abogado. hahabulin eh. Pero maganda yung ano mo, yung kandidato mo, si Weng Guanzon, pwede din. Kaya At lang, pwede rin Duterte. Kaya lang, hindi pa sila nagmi-meet ni... Oo, hindi. oo. So, ibig sabihin, hindi siya yung kinumbinse. Ah. Pero meron akong tinanong. Oy, yan, Ito, yan. tinanong ko talaga. Yan, Ma'am, si... Yon, sabi ko. Lalaking, Kiss. lalaking abogado. Ayo. Kasi yun ang yun ang nasa puso ko eh. Hindi niya alam na na pinapartner sa kanya yon. So, ibig sabihin, hindi sila nag-usap. Tapos may tinanong din kami, Ano pa yun? Ano pa? babae. Ay! Ayaw nyo nun. Oh, kaya masaya ako kahapon. Ayaw nyo nun. Ayaw nyo nun. Pinasumpa namin si VP. VP, Oo. cross your heart. Hindi daw yun. Hindi daw. Kaya, mga tunay na Duterte supporter, magdiwang na kayo. Yun! Pero ano, mga Hindi na partner... tayo mabubudol muli. Sige. Pero mga partner, iba yung usapan ngayon, no? Yung napanood ko nga sa video ni Boss. Hindi yung kalaban ang pinag-uusapan. Yung partner na, no? So... Parang sure win na. Sure win na talaga eh. Parang Wala, finish wala, na, no? Finish na. Partner na pinag-uusapan, hindi yung kalaban. Bibigyan ko kayo ng isang bagay na gusto kong reaksyonan nyo. Sige. Kasi for the longest time, si Inday Sara nandiyan dyan. Nasa gitna. Tapos, masukal yung kanyang palibot. Kaliwat kanan, yung mga bumabanat sa kanya. Na mahina, wala na itong mga Duterte na to. Wala na, mahina na ito. Hindi na mananalo itong mga korap, ganito, ganyan. Biglang, boom, nag-declare si VP. Pag-declare ni VP, yung usok nag-clear. Pag-clear ng usok, na-expose ang magkabilang kampo. Yung sinasabi ni Gadon na dalawang pamilya lang ang dominante sa Pilipinas, ang dilaw at ang pula. Nung na-clear, wala siyang katapat. Wala eh. Wala pala siyang kalaban. At eto ngayon, ang reality. Nagkukumahog sila. Si VP, nagkukumahog na lahat maging vice president niya. Yung kalaban, Coach Oli, administrasyon at saka yung mga dilawan, wala silang pambato. Nag-aaway-away sila. Dito mo makikita, talagang disorganized sila. And in-expose sila ni VP Sara dito. Kaya gigil na gigil sila na si VP nagdeklara ng kanyang pagtakbo. Sige, re-reveal ko na talaga. Sino? Ang magiging vice ni VP Sara, Remulla, Nako. sa 2028. Lawyer na yun. Inaabot yun eh. Lawyer na yun. Aabot ba yun sa 2028? Sino Medyo. Remulla ba Hindi, yan? yung isa eh. Yung isa. Kaya ang mangyayari, magkakaroon ng traiduran. Aba, Tama Pero, na, pero tama ano? na, tama na yung lakuan na. Aminin ko na. Sorry ha. Kuya ko yung makamagalit kayo, aminin ko na ha. Kasi na. Ano mo ko sila? Sino? Vice ganda. Ay! mas ganda. Pero pagka ano, Sino niyan? Nakapawalan yan ah. Vice, ganda. O nga, no? Ahabulin. Ahabulin. May point. Kabayo. Kabayo. Makinis. Oo, maraming clue ah. Ano ka ba? Alam niya yun. Maraming clue ah. Pasok siya doon ah. Pasok ka ba? Tapos unity. Unity. Magsasamahin niya yung mga galit sa bading at saka yung mga pro-guding. Oo. Di ba? Tama. May punto. Pwede ah. Ay, alam nila ha. Alam nila kasi yung vice president ni Mama. pero pagka nangyari yung kay sinabi ni Jay Guevara, pasensyahan na, banat ba quit na ako sa Banateros, ayoko na kay Sara talaga. Pambihira. Pastor, pasensya na po. Hindi ko na matitake yung pagpili niya pagka ganyan na nangyari sa atin. At No? speaking yung sinabi ni Gadon, na wala daw kapanapanalo si VP Sara Duterte.